sabi ko nga, kausapin ko si Masengay kasi tanungin ko kung ano ba yun, kung ano yung naging reaksyon ng Pangulo doon sa kumakalat na balita na most probably ay si Senator Chis Escudero yung mag-lead nung maging presiding officer ng impeachment court. No, dahil May sagot siya dyan. may sagot siya, di ba? Pero share ko lang yun. Pero dito SKL na ano po yan, parang kanina sa mga story ko natin, lumalabas na parang totoo bang sana? Hindi pa sigurado. Pero kasi na-interview ng isang stasyon itong si Senator Tito Soto nung gabi ng pagpapalit ng liderato. Nung napalitan na sila, parang tinatanong, paano ba nangyari na kayo ay napunta sa pro tem? So parang pinapaliwanag ni Tito Sen doon sa interview na yon na kung tutuusin, wala naman na siyang plano na any position kasi lahat naman halos yun nagawa na niya. Totoo rin Except naman. for that, yung pro tem. Oo. So sabi niya gano'n. So, pero ang original choice for pro tem ay si Senator Chis Escudero daw. Talaga. Pero tumanggi lumalabas doon sa interview po na si Cheese dapat yung pro temp, pero tumanggi si Cheese na maging pro temp or Senator Cheese maging pro temp. Kasi nga, pinaghahanda na siya nung grupo para doon sa Maging Impeachment presiding officer. Bilang presiding officer. Uy, pero parang lumabas din yung pangalan ni Senator Kiko Pangilinan. Yes, Oo yes. Kasi nga. abogado rin siya Oo. di ba? So, tingnan natin kung mababago from that point hanggang sa kasi hindi pa po sila pwede mag-decide officially dahil kailangan mo na nilang mag-form ulit. Sabihin, magkita-kita for July Mag-convene 6, as mag-convene. impeachment court. Tapos tsaka nila i-decide kung yung mga rules at saka kung ano po, sino yung upo as leader nung impeachment. Pero pwede pa nga mapalitan. Pero sa ngayon, I think, yun yung napag-usapan before pa na bago lahat ng mga liderato. Pero sa kung sa ngayon. bagay, July 6, konting kembot na lang yan. Ano ba? Kaya 2 weeks? 3 weeks? Mga 3 diba? weeks. Oh. Maghapon nga po yung meeting sa paghahanda pa lang ng media eh. Oh. Diba? So, wala pa dun yung yung pagpapatawag kasi ang Senate ng syempre, kailangan makipag-meeting with the media dahil mapupuno may Protocols, mag-protocol, correct, ano yung mga... correct. Although kanina nakita ko may mga, eto na ako, kalatas ng inilabas eh. Ay, Kung ano yung ganon. mga rules, at saka yung Instructions. mga instructions para sa media na magko-cover. Uy, at saka parang nung nakakaraan, naghahanap na yung ating mga news desk ng mga requirements kasi ongoing yung accreditation for media na magko-cover Correct. So, kanina lang, sinare ko, di ba? Nakita niyo ba sa Facebook ko? Si Coco Pimentel, katabi ko dun sa booth natin dati sa impeachment. 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 Memories. So, isa sa mga senador na kasi noon dati, nagpupunta yung mga senador doon sa mga booth natin. Yes. Kasi interview natin sila. So, isipin mo, kumakailan lang yung corona yung impeachment ngayon ay Iba na. Duterte. Impeachment na. Duterte impeachment naman yung ating talakayin. So, pinapaalala lang namin sa inyo na of course, meron pong extensive, comprehensive, and long coverage na gagawin ang News 5, ang One News, ang One PH, ang True TV, True FM, pati Philstar, syempre, at saka Business World, para po dito sa gaganaping impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na magsisimula officially sa July. Although, July 6 yung start, pero ngayon pa lang naman may mga nagaganap. May pre-trial conference na kahapon. Susundan sa Monday. Correct. So, iyan po ang isa sa mga naging topic sa panayam ng media kay Presidente Bongbong Marcos sa Russia. Yes. Kagabi siguro ito. no? Kagabi yun. Kung dito sa Pilipinas, mga roughly before 10 p.m. nangyari yung interview. Correct. So, ito yung ilan pa po sa mga napag-usapan doon sa media briefing na iyon. Umaasa daw po itong si Pangulong Bongbong Marcos na mag-back to normal na ang Senado sa ilalim ng liderato ni Senate President Sherwin Gatchalian. Sana rin daw ay maipasa na ng Senado ang mga priority bills dahil ito raw ang trabaho ng gobyerno.
Matandaang nagpatawag ng special session si Marcos noong Miyerkules po yan para ipasa yung priority measures ng administrasyon. At sa araw din po na ito ay formal nang nahalal. Nung araw na yon si Gatchalian bilang leader ng Senado. Samantala, ito na nga yung sinasabi natin, kasi dinepensahan po ng Pangulo yung kakayahan ni Senador Chis Escudero sa usapin ng impeachment trial. Mismong Senate rules nga raw ng impeachment noong nakarang taon ay si Senator Chis ang nagsulat. Oo, kahit na sinabi niya na Forthwith. Totoo naman na nagkaroon na ng media briefing noon, tapos meron na rin mga rules na inihanda noong time na yon. So anyway, susuportahan din daw po ni PBB kung sino magiging presiding officer sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte, basta dapat daw ay legal at naayon ito sa konstitusyon. So tama, pwede pang mabago, pero sa ngayon, ginagamit nila yung rules na binalangkas. Napakalalim kung magtagalog. Oo, ano? ganun Tama naman, katunay. Binalangkas ni Senator Chis nung siya pa yung SP noon, preparing for yung first attempt, pero hindi nga natuloy. Yes. So, Oo. syempre, ang tanong din kasi dyan kay President Marcos last night, you think it's okay. Ang daming batikos nun kay Senator Chis dahil siya pa yung Senate President Yes, nun. yes. Tapos yun nga yung nabanggit natin kanina na forthwith, na parang forthwith pero parang hindi naman immediate yung nangyari, parang na-delay naman yung impeachment. Pero ang sabi nga ni President Marcos, una sa lahat, hindi naman daw si Senator Chis yung naging dahilan kung bakit hindi natuloy yung impeachment case noon laban kay Vice President Sara Duterte dahil meron din naman daw naging desisyon ng Korte Suprema tungkol daw dyan. So tapos na yon. Pero yun nga, kagaya po nung sinabi ni Jovi kanina, si Chis nga yung nagbalang kasi, inadopt nga ngayon. So walang question about his capacity, yung kakayahan niya para mag-lead ng trial. Pero dahil hindi pa naman tayo sigurado kung talagang si Senator Chis sa magiging presiding officer, basta suportado raw ni PBBM kung sino man yung mga desisyonan ng mga senador. Parang si Senate President Sherwin Gatchalian, na-interview din sabi niya ready naman din daw siya na maging presiding officer just in case. Just in case. Hindi siya abogado, mga kapatid. Hindi siya abogado. At hindi naman kailangan din ng abogado yung presiding officer. Paulit-ulit na sinabi na member ng Senado. Tama naman na meron naging desisyon ng Korte Suprema, kaya po naging ganoon ang resulta ng unang attempt doon sa impeachment sa Vice Presidente. Pero kasi hindi natin makalimutan yung fact na lahat tayo tumingin sa diksyonaryo kung ano ba ang ibig sabihin ng forthwith. Forthwith. Di ba? Oo, Ang oo, linaw, oo. immediately. Parehas tayong nakikita Correct. So anyway, before we move on, pakinggan natin kung ano ba talaga yung sinabi ng Presidente tungkol dito sa possibility na si Chis yung umupo bilang tagapamuno. As a matter of fact, the rules that were adopted by the Senate were the rules that Senator Chis wrote during the last year's impeachment, when they were handling the last year's impeachment complaint. So, in terms of his ability to be able to run the trial, I don't think that's in doubt. If you remember, the reason that the impeachment trial last year came to a stop was because of the Supreme Court decision, and that had nothing to do with Senator Chis. Okay. So, before yung item po na babasahin ni Mase, sabihin ko, napapaalala ko lang, sa dalawang at least impeachment na pinagdaanan natin, parang ganun din naman kine-question din ko sino talaga yung uupo Na presiding na officer. presiding officer doon. Kaya lang kasi nung nakaraan kasi, si JPE, di ba, tama, nung time ni dating Chief Justice Corona, so parang tanggap agad na siya yung presiding officer kasi number one, he was the Senate President at Yeah. that time. Tapos, Lawyer. sinong question No-brainer. sa talino ni Juan Ponce Enrile? Yeah. Hindi ba? Pero yun, tama. Pero may mga perception kasi noon, Mase and Chiki, na parang makakapamo kung saang direksyon kakampi Right. si JPE at saka yung ibang mga senador ng mga time na yon. Pero, sabi ko nga sa inyo, anything can happen pag gumulong na. Kasi maski si JPE na nung umpisa ay leaning towards na parang gusto niya hindi pa siya solve na talagang dapat Ma-impeach. hindi ma-impeach na impeach na yun na found guilty. maging Oo. guilty o ma-convict. Pero
yun ang mga ebidensya yung nagpakita eh. Oo. Na ito pala, may back account pala. So parang Yes. wala na silang lahat choice kundi bumoto na ganon. Oo. Diba? So, lahat tayo may agam-agam. Kung sino man ang umupo dyan, lahat tayo mag-iisip na parang, halimbawa, kung si Kiko man ilagay dyan, si Senator Kiko, meron pa rin hindi approved na siya yung umupo dyan. Yeah. Dahil alam nating known critics siya nung nasasakdal so magkakaroon na ganung mga opinion pero Kung sa bagay. pero Oo tandaan nga. po ninyo dahil naka-televise yan, makikita natin lahat ng persuasion yan. Hindi pa pwedeng maging sobrang bias naman nung nakaupo. Hindi. Kailangan maging fair sila dahil yun ang trabaho nila. At saka dapat Makikita natin eksperto sila dun sa Senate rules. Aralin nila ng aralin yung Senate rules. Kasi Yes. sila magde-decision dun eh. Hindi ba? Kasi yung nung nauna, yung panahon naman ni ERAP na si Chief Justice Davida naman yung umupo kita mo ang nag-decide noon ay yung taong bayan yung nagalit yung dahil na-decide na wag nang buksan yung hindi dapat mabuksan na envelope. Pero yung tao na yung umalma doon. So, ganun Ganun talaga pag impeachment. Kahit ano pa yung bias mo dyan, umupo ka dyan, wala kang magagawa kung hindi pakinggan yung dikta ng puso ng tao. Oo, Political public process opinion. kasi. Yes, yes. Oo, nasisway din, nai-impluensyahan.